Eto na. Thank you, Manny Vargas. Salamat. At ating pong kausapin naman sa pagkakataong ito. Dahil bukod po sa mga malaking mga balita, bangayan po sa politika at sa mga hawak-hawak ko ngayon, mga opisyal ng tanggapan natin pamahalaan, iba't ibang mga personalidad. Meron din pong malaking balita sitwasyon sa West Philippine Sea. May gisa 200 daw ho yung mga barko ng China ho ngayon nasa bahagi po ng Escoda Shoal. Para po sa mga impormasyon natin makuha po dyan at mga senaryo na pwedeng tingnan po natin, si Ginoong Jose Antonio Custodio, military historian at security defense analyst, nasa ating pong linya sa pagkakatupong ito. Sir Jose Antonio Custodio, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad Pito sa radyo na TV pa. Mr. Custodio, nasa remote. Ito, okay. Yeah, okay naman. Sir, Yes. malinaw po narinig ninyo? Yes, marinaw naman. Okay, Can you hear me? Yeah, Yes, maraming salamat po, Ginoong Custodio. Nabalitaan niyo ho ba yung laksang mga barko daw ho ngayon na nasa Escoda Shoal? Yes. Meron ba tayo dapat bantayan at tingnan dito sa pagdaming ito na madutuning na kauna-unahan, historical, sa mga nagbabantay po ng mga sitwasyon sa West Philippine Sea? Si Ginoong Antonio. Well, Ako kasi studio. it comes all... hello, yeah. It comes kasi kasabay nito yung mga warnings na binibigay sa atin ng China, syempre, no, na tinethreaten tayo, no. Ginagawa nila, nag-i-increase sila ng presence doon, syempre, pang-intimidate. At the same time, nag-threaten din sila, dagdag ng intimidation yan. At huwag natin kalimutan, at the same time, habang nangyayari yan externally sa China, yung mga traidor natin na mga kababayan, unfortunately, nag-i-increase ng mga cywar din dito sa Pilipinas. No? So, sabay-sabay lahat yan. So, it's a matter of ini-intimidate nila talaga ang not only yung Philippine government, but also yung Filipino people, no, by these increases. No? But that is to be expected naman. At kaya tignan mo yung Navy, binobantayan nila at minomonitor nila yung nangyayaring yan, no? Kasi the Chinese are trying to intimidate us para ma-deny yung West Philippine Sea sa atin, which is rightfully awarded to us, yung EEZ na yan, no? Illegal yung ginagawa ng China, no? So talagang kailangan talagang huwag tayong sumuko sa kanila, no? At ang sagot dyan, imo-mobilize natin yung ating sariling kakayahan, no, yung ating mga maritime agencies, yung maritime yung mga ships natin, no, yung sa Navy, sa Coast Guard, at the same time also yung fishing fleets natin, yung mga fishermen natin, dapat ino-organize rin yan. And then para may pantapat tayo sa gray tactics ng mga Chinese, no, yung itong mga militia ships nila, no, dapat tumatapat tayo diyan. At the same time, meron tayong international effort din na internationalize natin yung issue. Meron ba kayo nakikita dapat bantayan ng mga worst case scenario tulad ng posibleng paglapit pa sa mga lupa na mismo ng Pilipinas, Palawan, kung saan mang... Well, actually, parang ang forma kasi nila sa iba, pag i-interpret mo, baka naman na ito'y may plano ng talagang paglapit pa sa ating mga lupa na, territorial water ho, talagang may tuturing, Ginoong Custodio. Kasi to be expected naman talaga na lumalapit yan, no, na sa at nalalapit yan, no? Kasi bear this in mind, ang sasakop nila ay yung buong South China Sea pati ng West Philippine Sea. Provide only living with us are 12 nautical miles, no, from our beaches. That's our water sa tingin ng China, no. Pero other than that, no, sa kanila na daw lahat yan, which is patently illegal, no. Hindi tayo dapat to. But knowing them, dapat maghanda rin tayo dyan sa kakalokohan na pwede lang gawin. And at this point in time, it's not, in fact, di ba, nagko-cruise sila, yung kanilang mga naval vessels, pumapasok sa mga straits natin, di ba? Nihani ho, hindi man lang to. Very arrogantly ginagawa nila yan. No? So it is to be expected na gagawa sila ng ganyan na lalong ini-intimidate tayo. Kasi iba ang hirap kasi ang perspektiba kasi ng mga Chinese, no? Tingin nila that sila ang may karapatan, sila ang victim, sila daw ang biktima, no? Kaya feeling nila sila nasa tama, which is hindi yan sumusunod sa international law, no? Kaya we expect them to do everything that is outrageous. But
hindi naman sila mga baliw na they will seek war, no? Bakit? Kasi kahit sila, alam nila na wala pa rin silang kakayahan na tapatan yung buong puwersa ng mga international community na nagpupunta na, 'di ba? Recently nagkaroon tayo ng multinational activities ng Italian Navy, German Navy, French Navy, Japanese Navy, lahat-lahat 'yan. So all eyes now are on China, no? So dapat wag natin kalimutan 'yan, hindi tayo nag-iisa. Yung mga traidor ng mga Pilipino, gusto nilang ipakita na nag-iisa tayo, hindi totoo yan. Nandiyan ang Oo ebidensya. nga, yung malimit kong marinig na laging gegerahin natin, magegera tayo, alam naman natin na dinidepensa lang natin kung ano yung talagang atin. Anyway, kinukusto nyo magandang pagkakataon itong pangyayaring ito para maging yung laging magsasagawa ng mga military, naval exercise sa mga lugar na yan at maipakita rin kahit paano yung ating mga assets at mga assets ng ating mga kaalyado. At yung growing ang assets natin. And at the same time, yung mga kaalyado natin, these are our force multipliers. Oo nga, wala tayong aircraft carrier. Pero yung US, isang damakmak na aircraft carrier, meron sila. Pati Italiano, nagpadala na sila ng aircraft carrier dito. So in other words, mga force multiplier yan. Dapat maging mas confident tayo, no? Na at mas maging ano ba tawag dito? Mag-push back tayo sa China. Ginagawa, baliwala natin yung mga threats nila, no? Ano gagawin nila? Gagarahin tayo, no? Gusto nila masira yung buong ekonomiya nila. No? They are very vulnerable actually yung economy nila because it's all global trade. Pag itong mga bansa biglang mag-sanction sa kanila o bagsak ekonomiya nila, mas malaking problema ngayon kay Xi Jinping kasi pag bumagsak ang ekonomiya ng China, yung Chinese people will become restive at paranoid ang Chinese Communist Party. Pag naging may mga banta ng panibagong Tiananmen protest. Yeah. Napakatakot ng China sa mga ganyan. Okay. Sir Custodio, maraming salamat. Sa ulitin po, sir, at mapagkwentuhan po natin ang mga usapin na yan na isa rin sa tinutukan pa rin na sa ating mga kababayan, yung mga tunay na sabi nga ninyo, mga tunay na mga Pilipino. Salamat po sa inyo, sir. Opo, salamat. Gusto ko lang batiin yung aking mga classmate, yung si Beng at si Manny Tibayan dyan sa Cavite. Okay. Salamat Po. Thank you, sir. Sige na nga, Jose thank you. Antonio Custodio, mga kapuso, military historian, security, defense analyst, inyo pong napakinggan pa.